Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. So for today's video, meron akong example ng 2D drawing and gagawin natin siyang 3D using SolidWorks. Kaya make sure lang na nakafollow at nakasubscribe ka sa mga social media accounts ko para update tayo sa mga latest tutorials ko. Okay, so tara, let's start. So ito yung 2D drawing natin. This is an example of 2D drawing ng isang bush. Okay, so as you can see, dito sa 2D drawing, naka-indicate naman lahat ng mga dimensions. Okay? So, nakikita nyo tong upper part na to na nakalagay is section A-A. So, ibig sabihin yan is kapag nag-cut ka dito sa section na to, sa gitna, so ito yung makikita mo. Okay? So, this one, yung nakikita nyo ng may mga slant lines na to, so ibig sabihin, ito yung solid part dito. Okay? Solid part siya. And then, ito namang middle part na to is, ibig sabihin yan, ito yung whole part o yung butas. Okay? So, makikita natin to kapag natapos na natin yung 3D drawing. Okay? So, tara, let's start. Okay? So, open natin yung SolidWorks. So, punta tayo ng SolidWorks. Okay? Then, click natin tong part. Okay? And then, punta tayo dito sa front plane. Okay? And then, sketch. Then, balik ulit tayo dito sa drawing. So, ang outside diameter niya is 100. Okay? So, create muna tayo ng circle. So, click na itong circle and then, tayo. So, nakalagay na dimension sa kanya is 100. Okay? So, lagay lang natin yung 100. Then, okay. So, yung tutorial ko pala na gagawin is step by step to para makasunod yung mga beginners natin. Okay? So, if may idea ka na sa SolidWorks, so, yung papakita ko na process is, ito yung pinakamadaling way or ito yung what do you call that? Hindi siya shortcut ha. Kasi nga, gusto ko napanood ng mga beginners to is madali nilang masusundan. Okay? So, exit sketch natin. Then, go to features and then extrude. Okay? And then, tingnan natin ang drawing. So, as you can see, ito yung pinaka-thickness niya, di ba? So, naka-declare yung kanyang dimensions na 25. Okay? So, palitan lang natin ito ng 25. Okay? Then, so, nagawa na natin yung part na to. And then, gagawin naman natin tong inside part. So, gawa ulit tayo ng circle na may diameter na 60. Okay? So, click lang natin tong top face and then sketch. Punta tayo sa sketch, then gawa tayo ng circle. Okay? And then, sketch ulit, smart dimension. Then, click natin tong part na to. And then, ang sabi doon, ang diameter niya is 60. Okay? So, lagyan natin 60. Okay? So, as you can see, dito sa drawing na to is may makikita ka dito na part na to. So, may keyway siya. Okay? So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng rectangle sa part na to. Okay? So, proceed tayo. Punta tayo sa sketch. Then, ang gawin natin is yung center rectangle. Click natin to. Then, pag click naman natin to, meron naman dyang reference line. So, click natin tong point na to. Then, gawa tayo. So, ang tip ko sa inyo is sa one side na lang tayo gumawa kasi later on, i-mirror naman natin siya para hindi na tayo twice na mag-drawing. Okay? So, okay lang natin. So, this is the rectangle. And then, ang dimension niya na nakalagay dito is 16, yung kanyang height. Okay? So, sketch, dimension, and nakalagay doon is 16. Okay? So, ang next step natin, since, di ba, nakita nyo na hindi na siya connected. So, magti-trim tayo sa part na to. Okay? So, go to sketch again. Trim entities. So, i-trim natin yung part na to para mawala siya. Okay? As you can see, pareho na siya. So, next thing na gagawin natin is yung distance niya mula dito sa center ng circle up to this. Okay? Ang nakalagay is 33. So, same naman sila. So, paano ko nasabing same? Kasi 66 yung total distance niya. Siyempre, divide naman sa 2. 33, di ba? So, most likely, 33 din naman to. Okay? So, okay lang natin to. And then, go to sketch. Smart dimension. Click na to. And then, the center point o yung origin. Ang nakalagay doon is 33, di ba? Okay. And then, punta ulit tayo sa sketch. Gawa tayo ng line. Or, okay. Lagay lang tayo dito. Okay, select. Kasi mirror na natin siya. So, go to sketch ulit. Then, since dalawa siya, di ba? Yung sinabi ko nga is, i-mirror natin siya.
Actually, pwede naman kayong gumamit dito ng center line. So, ang ginamit ko na lang solid line. Since gagamitin ko lang naman siya para i-mirror. Okay? So, go to sketch. Click tong mirror entities. So, entities to mirror. So, ano yung part na i-mirror natin? Diba? Itong dalawa. Okay? And then, mirror about. Kung saan natin siya i-mirror. So, dito sa gitna. Okay? So, as you can see, nakapin na dito yung ginawa natin na drawing dito. Okay? So, make sure lang na naka-check to. Kasi kung hindi siya naka-check, okay, so hindi siya makakopy. Okay, so, okay. Then, delete na lang natin tong center line. And then, i-trim natin to. Go to sketch, trim entities. Tanggalin natin to. Then, okay. So, nagawa na natin yung part na to, okay? So, next, extrude na natin siya. Exit sketch, features, then, extruded cut. Kasi nga, butas yung gitna niya, di ba? Butas to. So, i-cut natin. So, gawin natin dito is, okay, so, through all. Okay din naman kahit blind yung gamitin nyo. Okay. So, cut. As you can see, nagawa na natin siya, di ba? Butas na yung object. Okay. So, yung 2D drawing na to, sa pag kinrate na natin siya sa 3D, ganito na yung itsura niya. Okay. So, kung gusto mo palitan ng appearance, so go to appearance color, go to metal, then let's say, palitan natin na copper. Yeah. Okay. So, you can see, nagawa na natin yung sample drawing natin. So, ganun lang kadaling gumawa ng 3D drawing. Okay? So, syempre, sa mga beginners, hopefully, sana makasunod kayo sa tutorial natin. Okay? So, step by step ko na itong in-explain kasi gusto ko yung makasunod din yung mga nagsisimula pa lang sa SolidWorks. And kung may idea ka na dito sa SolidWorks, alam kong basic na lang sa'yo to. Kaya, okay. So, this is the basic tutorial lang ng 3D drawing. Okay? That's all for today. Hopefully, nakasunod kayo sa tutorial natin for today. Okay? Lalo na sa mga beginners na nag-start pa lang mag-aral ng SolidWorks. Okay? So, ituturo ko sa inyo yung tutorial natin step by step. Okay? Sa pinaka-basic na paraan para makasunod tayo. Okay? So, once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!